Ta, kain ka na. Kami nga lang dalawa ng tita ko nandito sa bahay ngayon kasi si mama ay umalis. Binyag kasi ng pinsan ko ngayon at pumunta nga doon si mama para tumulong. Bali tuyo at itlog nga lang yung tatanghalian namin kasi kailangan ko magtipid ng malala. Tuluyan na nga kasi ako nag-resign sa trabaho at hindi na papasok. Kaya din naman talaga ako nagsusumikap sa buhay ay para nga dito sa lola at tita ko. May tira nga din pala kaming corn beef kagabi kaya naman ngayon ay gagawin ko na lang siyang torta. Pinaglayo-layo ko muna nga yung mga tuyo kasi baka mag-away-away sila dahil masikip yung kawali. Maya-maya nga lang nang maluto na ang tuyo ay sinalin ko na nga sa isang lagayan. Hindi naman din kami maselan sa ulam kahit ano naman kinakain namin. Ang importante may kanin. Tinabi ko na nga muna at sa parehong kawali dun ko na rin piprituhin yung torta. Palag-palag na yan kahit maglasang tuyo pa yung torta kasi kami-kami lang din naman ang kakain. Sa panahon kasi ngayon kailangan na din talaga magtipid lalo sa mahal na mga bilihin. So mabalik ako dun sa pagre-resign ko sa trabaho. Hindi kasi talaga ako tumitigil sa paghahanap ng ibang trabaho hanggang hindi ko pa napaparana sa lola ko yung buhay na medyo maginhawa. Yung tipong wala nang iniisip na problema, yung kahit anong gustuhin niya mabibili niya. Pero hindi naman yung mga luho. Ang sinasabi ko lang is yung makakain siya ng maayos, makapagpatingin kapag may nararamdaman o kaya makapamasyal sa mga gusto niyang puntahan. Hindi naman kasi sa lahat ng oras na nagdidesisyon ako ay para sa sarili ko lang. May mga bagay kasi na kapag pinilit natin ay mas lalo tayong mahihirapan. Mabalik na muna nga ako dito sa ginagawa ko ay nagsandok na nga ako ng pagkain para sa tita ko. Bali ito kasing bahay na tinitirhan namin ngayon ay 3 pintuan, style apartment. Sabihan nanto ng lola ko bali pinitira lang kami dito. At yung tita ko naman ay nakatira sa may 2 pintuan. May diferensya kasi sa pag-iisip yung tita ko at talagang hirap kami kung paanong gagawin. Kung minsan ay sinisipa niya yung pintuan sa hating gabi, minsan pagkatapos niyang kumain ay ihagis na lang yung pinagkainan sa labas. Nakakahiyaman pero sana ay matulungan niyo kami na mapatingin siya sa isang espesyalista o kaya madala sa isang facility na talagang maaalagaan siya. Wala kasi kami talagang kakayahan para mapagamot siya at madala sa pasilidad kung saan kabilang siya. Hindi na ako mahihiyang magkwento sa inyo dahil simula nang pinasok ko ang pagbablog na to ay talagang inopen ko na lahat ng nangyayari sa buhay ko. Malaking tulong din po sana ako ma-share itong video para nang sa ganun ay makarating sa mga otoridad at mga government agencies na makakatulong para sa kalagayan ng tita ko. Yun lang ay malaking pasalamat na at malaking ginhawa na para sa amin. Hindi naman sa kinukulong namin siya pero dumadating kasi talaga sa time na talagang nananakit na siya at hindi na namin napipigilan pa. Kaya ayun, wala kaming ibang choice kundi dalhin siya sa 2 pintuan na medyo malayo sa amin. So ayun lang guys, that's it for today's video. Thank you for watching.